Atong giusika may higayon nga si Jesus talikdan. Kita lingaw nagpatuyang ulan. Hinumdumi kay kini kakawangan lang. Kayang panahon bulawat ug ginibahan di ma'am. Kun atong usikan mawala lang kining tanan. Kini lang mo labay, batiyon mo ang pagmahal. Kita sa Diyos hukmam, pag-abot sa katapusan. Kitang tanan nga mga pinialam sa mga butang niining kalibutan. Bisan nga ang kun mo ng kining tanan. Hinumdumi kay kita lumalabay lang. Kayang panahon bulawan ug ginibahan di ma'am. Kun atong usikan mawala lang kining tanan. Kini lang mo labay, batiyon mo ang pagmahal. Kita sa Diyos hukmam, pag-abot sa katapusan. Kayang panahon bulawan ug ginibahan di man. Kun atong usikan mawala lang kining tanan. Kini lang mo labay, batiyon mo ang pagmahay. Kita sa Diyos hukmam, pag-abot sa katapusan. Kayang panahon bulawan ug giniban di ma'am. Kun atong usikan mawala lang kining tanan. Kini lang mo labay, batiyon mo ang pagmahay. Kita sa Diyos hukma, pag-abot sa katapusan. Kita sa Diyos hukman, pag-abot sa katapusan. Salamat si Sir Ice. Promoban na ito ng microphone sa imong baba. Medyo hinay imong tingog. Okay, but anyway, gwapo ang imong pagkanta. Amen? Salamat sa Ginoo. Kuda bless mo sa amen. Okay, di na ito ni Dugayon mga igalan. Ako'y hangyo sa itong tanan. Palihog ta sa pagtindog. Anda na ba mo sa pulong sa Diyos. Karong hapon, palihog, iablin yung mga Biblia to 1 Chronicles chapter 10. 1 Chronicles chapter 10. Unya, magbasa tag duha ka bersikulo karong hapon. 1 Chronicles chapter 10, beginning in verse 13 o verse 14, no? Verse 13 o 14. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa ato, so Saul died for his transgression which he committed against the Lord, even against the word of the Lord, which he kept not, and also for asking counsel of one that had a familiar spirit, to inquire of it, and inquired not of the Lord. Therefore he slew him. Ipatay siya sa Ginoo, and turned the kingdom unto David, the son of Jesse. Okay?
So basahon ako sa Bisaya aron sabtan sa uban. Ang pulong sa Dios ang ingon di sa ato. Sa ingon si Saulo namatay tungod sa iyang kalapasan nga iyang nahimo batok sa Ginoo. Bisan batok sa pulong sa Ginoo. Nga siya wala mibantay ug usab tungod sa pagpangayo og tambag sa may kailang espiritu sa pagpakisayod gikan niini. Ug wala nagpakisayod sa Ginoo, busa siya mipatay kaniya. Ug mibalhin sa gingharian ngadto ni David ang lalaking anak ni Jesse. Magampo kita maigsoon ang Dios magpanalangin sa iyang pulong karon. Father in heaven, we thank you once again for this opportunity to worship you. Salamat Lord sa kadaugan ganina, sa fellowship nga mo nabuhat. Salamat sa mga pagkaon, nabusog kay mi Ginoo. Salamat pud Lord God karon nga oras nga makadungog na pud mi sa imong pulong. Amahan, panalangini ang imong mensahe kami pud nga maminaw, istoryaha kami Lord. Hayagi mo maunahuna, dasiga ang matagusa. I pray nga kini mensahe Lord God magdasig sa mga katawhan nimo nga musunod sa imuha ug sa imong pulong. Tagay ko kaalam Ginoo sa pagwali karong hapon ug kini Lord among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat pwede na tanin maglingkod. Ang atong mensahe karong hapon mga igsoon kay learning from the fall of King Saul. Okay? Magkat-on ta gikan sa pagkapukan ni Haring Saulo. So para sa uban, I do not know kung kaila ba ka ni Saulo, familiar ba ka na niya mga igala. Si Saulo para sa mga uban diri, siya ang gipili sa mga Israelita, no? Nga maoy mahimong hari nila diha sa ilang nasod. So Saul was chosen as the first king of Israel. So, si Saulo Maygala, kung inyong tanawon niyang kinabuhi, maayo man siya sa sugod, pero nagkadugay, nagkapangit ang dagan sa iyahang kinabuhi, labi na maigsono, ning gawas ang iyang tinuod nga batasan. So, ang Biblia, klaro kayo, kay gikan din sa itong gibasa, gipakita gid sa ato sa Ginoo mga igala, nga iyang ginapanalanginan ang mga matinumanon sa iyang pulong. Apan iyang silutan, no? Iyahang ginahukman ang mga tao nga dili magmasinugtanon sa iyahang pulong. Importante kayo no kay diri pa lang basahon pa lang nato ang 13 ug ang 14 megala, basabtan na nato diri nganong gipatay si Saulo sa Ginoo. No? Kung inyohang tanawon may gala basahon ninyo sa pulong sa Dios, ang nagpatay actually kay Saulo may gala tao, gipatay siya. Pero mga igsoon, giingon sa pulong sa Dios ang Ginoo ang nagpatay kay Saulo. Nagipatay siya sa Ginoo tungod kay naging disobedient siya sa Ginoo o sa iyang mga mando. Unya nangonsulta pagid siya sa usa ka tawo nga kaning naay familiar spirit. Dili ba? So napungot ang Ginoo. Imbis nga dito siya moduol moadto sa Ginoo, mangayo og kaning kuan, mangayo counsel sa Ginoo tambag, dito siya nagadto sa kaning mga unsay tawag kaning mga quack doctor, unsay tawag kana? Ay dili ka mga espiritista, mga espiritista. Mga albularyo, no? Kaya kaning panahon nga gi-reject siya sa Ginoo mga igala, gusto niya maistorya si Prophet Samuel. Nya karon di naman siya istoryahon sa Ginoo. No? Kay gi-reject naman siya sa Ginoo. So dito siya ning adto sa kaning kuan, albularyo. Unya katong albularyo mga igala, no? Ingonana, mao to gigamit to siya ni Satanas. Unya nay nagpakita nga image ni Samuel. Unya katong si Samuel may galang nga nagpakita kay Saulo, gibadlong si King Saul. Mao na gikamatyan mga igala later, no, ni King Saul. So nakita nato di ba paano si King Saul nahimong disobedient nga pagkatao. Kay kung inyong tanawon sa katapusan gyud, ang iyang kinabuhi natapos gyud sa trahedya. Nasa sugod maayo kayo. Naminaw ta? Maayo kayo, pero nagtapos siya sa tragedy. Ang scripture nag-explain sa tuwa nga no, tungod kay siya nag-disobey sa pulong sa Dios, unya he turned to ungodly counsel instead nga mangita siya sa Ginoo. Kanino tambag lang ako ni para sa inyo ba no? Una bitaw kay kanang kuan, nakay kanang kuan ba? Na kay panginahanglan ba nya kinahanglan bitaw ka gusto ka mangayo kaning tambag ba no ingonana, ang pinakauna dapat mga igala nga duulan nimo ang Ginoo. Prayer, pagampo. Okay? Sunod sa prayer, duol ka sa mga godly nga mga Kristiyanon.
Pwede ka muduol sa imong pastor, pwede ka muduol sa uban ng mga leader, pwede ka muduol sa mga Kristiyano. Ayaw lang gyud mga higala diha pangayog counsel sa mga unbelievers. Ha? Kaya giyon sa Biblia may higala no, Psalm chapter 1 verse 1. Basahan na to kadali lang. Psalm chapter 1 verse 1. Giyon sa pulong sa Dios may higala tanawa. Bulahan ka. Ikaw nga unsa man wala galakaw diha sa mga tambag sa mga dili Dios nun. Amen. Bulahan kuno ang tao nga wala nagalakaw diha sa tambag sa dili Dios nun. So kanang mga dili Dios nun, unsa man ni sila mga unbeliever ba? Okay, so kung ikaw kinahanglan kag advice sa bisag unsa, ingon ana ba no, diha jud ka moduol sa mga godly people. Una nga daganan nimo, duulan nimo ang Ginoo. Amen. Kaya mao nay kapukanan nimo mga higala, diha ka mapukan, diha ka matumba, diha ka mag-stumble, diha ka malaglag, diha ka ma-fail. Basta muduol ka para sa imong tambag diha sa mga unbelievers mga igsoon. Klaro ang Biblia, oh, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Now, tanaw niyo verse 2. Tanaw niyo mga higala. Ang kaning tarong nga Kristohanon, dito siya muadto sa pulong sa Dios para sa iyahang giya niya, sa iyang kinabay, para sa iyang direction. Amen? Tanaw na verse 2. But his delight is in the law of the Lord. Walay lain may higala nga ato ang pangayuan o kaning kuan. Kung asa ta mukuha og source sa ato ang direction kundi sa pulong sa Dios. Amen? Pulong sa Dios good. So sa matarong nga taong mga higala, Kristohanon, ang tarong nga Kristohanon, diha siya muadto sa pulong sa Dios. So unsang ihatag nga tambag, either sa alagad sa Ginoo, diha sa iya gikan sa pulong sa Dios, mao na ang iyang paminawon og sundo niya. Amen? Na may mga obra, mga igtambag, maminaw tuod mga higala. Paminaw kuno ay mga higala, pero dili buhaton. No, na mga tayo nana, muduol ko na sila sa pastor. Pastor, sa kinala ko buhaton pastor. Yung nana, so tambagan sila sa pastor. Unya, ampuan sila sa pastor. Unya, pag human may galaw, tambag, ampo sa pastor. Mulakaw sila. Pero paglakaw nila may gala, sadyang sila na lang, ang ilahagi akong buhaton may gala, ang katugya akong ilahang gusto nila. No? So katong gigihatag advice sa pastor sa ilaha, dili nila sundon. Nangayo pa kag advice sa pastor, may pagwa ka nagduol mga higala. Kung ang imong plano gyapon, kung ang imong buhaton may gyapon mga higala, kay ang imuha gyapong gusto. Usay mo ganoon ay mga Kristohano ba muduol sa pastor, i-share nila unsang ilahang concern nila, mangayo ko na igtambag mga higala, dili mga higala aron nga mahibalo sila unsay kabubuton sa Ginoo, pero muduol sila sa pastor, mangutana ko ni sila, ilang ipaabot ilang concern sa pastor mga higala, aron mangayo lag suporta sa pastor bahin sa ilang gusto nga buhaton. Amen. Kaya na may mga uban pag dili paminaw, pag musukwahe, ang ihatag nga advice sa pastor sa ilang gusto nga buhaton, i-reject nila mga higala. Tama? Kay pagbiya nila mga igsoon, ang ilang buhaton katugyapong ilang giplano nila. Mali kana ang gibuhat ni Saulo. Mao na si Saulo gibadlong. Gibadlong siya sa Ginoo, pinaagi mga higala sa espiritu ni Samuel. Amen? Dili maayo may sa paminaw mo ha? Kamo mga young people, kamo mga adult diri, mga minyo na, paminaw mo. Kung naay mga matter ninyo, naay mga kinahanglan bitaw nga desisyonan ninyo sa inyong kinabuhi, mas maayo dito ka muduol sa mga godly people. Amen. Una sa Ginoo, pagampo, ikaduha adto duol ka sa imong pastor o dito ka moadto sa mga godly people. Kay sila makahatag maayong tambag nimo. May mga uban nga mga young people may gila dito ra gyapon moadto sa ilang mga kaparihan nilag utok. Hello? Kaparihan nilag utok, kaparihan nilag panghuna-huna. Mga sila advice aron mga igala dili paminaw, actually dili good advice sa ilang gipangayo. Support. Suportahi ko ba sa akong plano nga gusto sa akong plano nako? Suportahi ko ba sa para ni Amnon ba? Di ba giyon sa Biblia Amnon had a friend? Nga naman, dahil gusto buhaton si Amnon. Nakagusto siya ato ni Tamar, ni Tamar, katong iyahang kuan, sister-in-law niya. Ha? Ay, half-sister niya, no? Sorry. Iyang half-sister niya. Karami nga, grabe gyud ang iyahang kakuan gyud, ang iyahang gusto, ang iyang desire, para sa iyang half-sister niya. Pero kay balo man siya sa balaod. Kay balo man siya, kaya naman, ang iyang papa niya, si David. Amen? Ang ilang papa, Diyos nun. Nga tao, ginatudluan sila sa pulong sa Diyos. So kay balo si Amnon, nga ang iyang plano, nga buhaton, mali, dautan, sala, mga higala. So ang conviction na adito,
ang kanang kuan ba no, ang conviction to kay natamnan siya sa pulong sa Dios. Pero on the other hand, nasa gusto buhaton, nasa balak. Gusto niya mga higala hilabtan ang katong iyang half sister niya. Karon nangita siya og kaning someone nga murag mo suporta sa iyahang gusto buhaton. Ana dito si Jonadab. Counselor niya, paminaw. Amen. Paminaw mo. Amnon had a friend. Bisan mga higala dautan ang buhaton ni Amnon tanawa tungod sa iyang amigo maoy nagpush siya nga unsa ang gusto sa iyang kasing-kasing buhaton niya. So nadayon gyud niya buhat mga igsoon. Nakasala si Amnon and later gipatay siya sa igsoon nga lalaki ni Tamar, si Absalom. Naminaw ba ta? Dili maayo basta diha ka mga muadto sa mga unbeliever mga higala, mga counsel. Muna na yung mga young people karon no, ang ilang kinabuhi dili tarong ilang kinabuhi nga naman ang ilang mga counselor dili mga Dios nun, dili mga Kristohanon. Amen. Di maayo. Ingunaan na mga higala ang nahitabo pud kay King Saul. Gipatay siya sa Ginoo. Kay imbis mangonsulta sa Ginoo, dito siya nangonsulta sa kaning nay familiar spirit. Sa albularyo. Amen. Tagaanta mo mga pila ka point. Mao man na dayon ta. Number 1. Kani ang lesson na makuha nato may gala. Before ta mag-squan, basahon na to balik. Okay, basahon na to balik ang text. Talawon niyo balik may gala sa 1 Chronicles chapter number 13 and 14, ha? 1 Chronicles chapter 10 verse 13 and 14. Ang pulong sa Dios. Gisundan niyo? Okay, tara verse number 13. So Saul died. Namatay si Saulo kuno. Ngano man? Namatay siya tungod sa iyang kalapasan nga iyang nahimo batok sa Ginoo. Okay? He died for his transgression which he committed against the Lord, even against the word of the Lord. Klaro ang disobedience dira. Hello? So number 1 na to, disobedience destroys your fellowship with God. Disobedience destroys our fellowship with God. Ang pagsupak nato sa Ginoo o sa iyang pulong makaguba sa atong pakiguban o relasyon sa Ginoo. Si Saulo wa niya may galagi sunod ang pulong sa Ginoo. Ang Dios naghatag sa iya klaro kayo nga mga instruction, but Saul chose his own way. Ingunani gyud ang kadaghanan nga mga Kristohanon karon. Ang Ginoo naay gihatag nga instruction. Anak, kani ang sunda, pero kita dili gusto mubuhat ug mosunod. Kay naatay atuwa pod nga dalan. Amen. Giingnan nata sa Ginoo mga higala, hiwi-hiwi ang dalan nato. Hiwi-hiwi ang dalan nato. Di nato mga higala, paminaw mo ha. Dili nato matulid ang atong dalan sa atong kaugalingon mga igsoon. Nga naman kulang ta og limitado tag kahibalo kaalam. Okay? So giingnan ta sa Ginoo nga mosunod ta sa iya kay siya ang nakaibalo unsay tama sa atong kinabuhi. Amen? So once nga kita musupak ta, what will happen? Ang mahitabo unsa ta may gala? Madaot ta ug maguba ang atong relasyon sa Ginoo. Insulto mangguna sa Ginoo mga higala nga kita musupak ta sa iyaha. Disobedience sama sa sala kay ang kanang disobedience sala man na, dili ba? Si Adan ug si Eva, dili ba no? Unsa may sala ni Adan ug ni Eva? Disobedience. Okay? Disobedience. Nga naman, gisugo si Adan sa Ginoo nga sa tanang mga punuan diha sa garden, sa tanang nga mga bunga diha, mga prutas diha, pwede ninyo kaunon. Pero diha kanang usa ka gibutang nako sa tunga sa garden, ayaw ninyo na kauna. Kay sa adlaw kauno ninyo na mamatay mo. Kana ang klaro nga giingon sa Ginoo. Pero ning supak si Adan ug si Eva, unsay nahitabo? Nahibulag sila sa Ginoo. Paminaw mo maigsoon, disobedience always brings separation from God. Nadunggan niyo? Ang kanang pagsupak nato mga higala, pagkadili nato masinugtanon sa Ginoo, permi na magdalag kanang unsa man pakigbulag, no? Sa ato ang relasyon sa Ginoo. Mo na kung tinuod ka mahigala na igugma sa Ginoo, dini mo supakon ang iyang pulong.
Jesus said, John 14:15, palihog ko i-post. John 14:15, ang pulong sa Dios nagingon diri sa atua. If ye love me, keep my commandments. Do you love the Lord? Keep His commandments. Amen ba? Kasi mga mando sa Ginoo, very simple mga higala, ang iyang mga mando. Ayaw pagbuhat og daotan, ayaw pagpakasala, simbaha ko, sa akong pulong, pangalagad sa ako, pagampo. Amen ba? Pagbuhat og maayo. Kung Kristohanon ka mga higala, no, buhaton nimo na tanan, pag-tithes. Kana mga butanga mga higala, pagamit sa kana tanan, mga mando na puro na siya mga maayo nga mga buhat. O kung imo na paminaw mo mga higala, kung tinuod ka na higugma sa Ginoo, imuhang sundon ang tanan niya mga gipang sugo sa imuha. Amen. You have no problem mahigala obeying what He commanded you to do kay nga naman nahigugma man ka sa Ginoo. So dili na nimo na mahigala i-debate ang iyahang mga mando. Amen. Dili na ka makig-argue sa Ginoo nga naman na makaygugma sa Ginoo. Di na nimo i-question mahigala nganong gipabuhat niya na sa imo. Sundon lang nimo mahigala kay nga naman nahigugma man ka sa Ginoo. Nabay tao nga nahigugma sige question nganoy pabuhat man na nimo sa ako Nganong ako man. Dili na nimo na dapat mahigala ipangutana. Mubuhat na lang ka kay nga naman nahigugma man ka sa Ginoo. Dili ba? Pero lahi si Saulo, kaya nga naman si Saulo may gala, wala mituman sa pulong sa Ginoo. Ang Dios nagtugon sa iyaha, klaro kay may gala ang gisugo sa Ginoo sa iyaha. No? Pamatyon tanan, lalaki, babae, bata, tanan, hayop, tanan didto sa Amalek, pamatyon tanan, walay ibilin. Ang iyang gibuhat may gala, ang katulang mga uban ang iyang gipang patay. Ang hari wa niya gipatay. Ang katong mga nindot nga mga hayop didto may gala sa Amalek wa niya gipatay. Ning tuman man siya pero partial ang iyang obedience. Disobedience gyapon. Amen. Kay kung partial lang ato ang mahigala, ang atong pagsunod sa Ginoo mahigala, dili na matawag mahigala nga obedience. Kung mamili lang taong sa atong sundon, kunya katong mga mando sa Ginoo nga di nato gusto, mahigala, supako nato, di nato sundon, dili ta gihapon matawag nga obedient Christian. Kaya kung tinuot na mahigala na higugma sa Ginoo, wala tay pilion nga mga kasuguan gikan sa Ginoo. Lord, unsa ang imong isugo sa ako, sundo nako. Mao na mahigala, dili na nato na i-question, di na ta makig-argue, di na ta makig-debate sa Ginoo. Musunod lang ta mahigala. Kaya nga naman kita tao ta, kulang ta kahibalo, nag-anita sa simbahan aron mahibaw-an nato unsa iyang gusto sa atong kinabuhi, unsa iyang ipabuhat sa atong kinabuhi. So karon konsultihan na ta niya unsa ang iyang ipabuhat sa atong kinabuhi. Buhaton na lang nato. Nahigog pa makata sa Ginoo. Dili na nato mahigala i-question. Ngano man nga ingon ani no, ang gikuan sa Ginoo bano ngano man ingon ani. Unya say apilon pag ginato ang pastor. Amen. Apilon na to ang pastor may siya may gawali sa pulong sa Dios. Dahil gini itong simbahan bano kay ang mga pastor dili ba ingon ani no pareha kay Pastor Ban. Murag sa atong simbahan mas ingon ani siguro. Kay base sa kuno dunggan ako nagdili man ingon ato sa ilang simbahan. May patuy ilang pastor dito. Hello? Ngano ang para man ka? Nga pulong sa Ginoo may gidala sa imong pastor. Amen. May pag dito ta membro sa tabernacle, pay tabernacle no sa uban ko no kay wala pa sila ga-practice og tithes no. Dili sa to ga-tithes ta. Nganong mukuan mang nganong may gala mo question pa ka. Nganong man nga mo oppose ka, nganong man nga mo makig-argue ka. Nganong man may gala nga murag mo dumili ka. Naman na sa pulong sa Dios. Amen. So tiyanta mo, tanan nga mga simbahan nga imong nadunggan may galaw na ilhan nimo, wala na tanan gasunod sa pulong sa Dios. Gadala sila sa pulong sa Dios pero dili tanan nga nasa pulong sa Dios giwali nila. Amen. Mo na may galaban no paminaw mo ang simbahan nga klaro gyud nga gasunod sa pulong sa Dios, dugay mo tubo. Dugay managhan. Ngano man ba ginasala mga higala ang mga tarong. Amen. Salamat sa Ginoo mga higala paminaw mo. Ha sukad nagsugod ko diri hangtod karong adlaw mga higala no karong tuiga mga higala walay usa gikan sa pulong sa Dios nga ako ang gidumili sa pagwali sa inyo. Tanan gyud all the counsel of the Lord giwali na ko sa inyo. Amen. So ako makasulti mga higala naadjud ka gibutang sa Ginoo sa tama nga iglesia. Amen. Namay mo kay mga obra may kay
Na sila gusto. So dito sila mamili may galaw kanang simbahan nga kanang pareha sa ila gusto. Nasabtan ninyo? Higala paminaw mo. Kung unsa ang giingon sa pulong sa Dios tanan nga mando sa Ginoo nga gihatag niya para sa ato sundo nato na mga igsoon, dili na lang nato balibaran. Dili nato i-question, dili ta makidebate, musunod lang ta kay bawian. You know what? Kita mga higala ba no? Tagaan na gyapon ta, rewardan ta siya. Tagaan ta niya panalangin mga higala basta kita musunod ta. Amen? Sugot. Ayaw supaka pag masinugdanon diha sa pulong sa Ginoo. Diya sa mga kinabuhi. Kaya kung dili may gala, mao gini mahitabo nimo pareha kay King Saul. Unsay gingon may gala? Unsay gingon ni Kwan? Unsay gingon may gala ni Samuel kay King Saul? Kay naghimo pa ni palusot si King Saul. Nagara si King Saul ba no nga gisper niya. Pero ang mando sa Ginoo klaro kayo pamatyon tanan. Gisper niya mga gwapo nga mga hayop. Kay iha kuno tong ihalad sa Ginoo. Karon giinan siya ni Kwan, giinan siya ni Prophet Samuel. To obey is better than sacrifice. Kaya mo sa importante sa Ginoo may gala, ang atuang obedience. Mao na'y magmatter sa Ginoo sa atua. Amen? Number two. Second to the last point ato. Seeking the wrong counsel leads to ruin. Seeking the wrong counsel leads to ruin. Balik ra gud ta sa ato ang gibasa may gala 1 Chronicles chapter 10. 1 Chronicles chapter 10 in verse number 13. Okay? Kasunod pa ba mo? Verse 13. So Saul died for his transgression which he committed against the Lord, even against the word of the Lord, which he kept not. And also, tanawan sa dado, for asking counsel of one that had a familiar spirit to inquire of it. Kita ninyo? He was seeking the wrong counsel. And that wrong counsel, may gala, leads to ruin. Nagdala sa iya, may gala, sa kadaot. Pwede mo ta na may gala, asa ka nagapangayo og tambag? Ha? Asa ka, kisi counselor nimo, kisi advisor nimo. Kaya ba kayo may gala? Kung naa kay counselor nga dili tarong, kung naa kay counselor nga gahig ulo, kung naa kay counselor nga tapulan, kung naa kay counselor mga igala nga dili Diyos nun, kung naa kay counselor nga anak sa yawa, kung naa kay counselor nga rebellious, paminaw mo, tanan nga iyang ihatag sa imo nga tambag sama sa iyahang batasan. Mo na nga kung ikaw mangayo og counsel anang inana nga klase nga mga tao, mahimo po kang sama sa iyaha nga klase nga pagkatao. Amen. Busa mga careful ka kung kinsa ang imong ginaduulan nimo. Diri sa tong simad gamay ra kay nagaduol sa pastor. Wala kayo counsel sa pastor. Ma-surprise na lang si pastor, makadungog nga, uy, mo ba? Na siya uyab ng believer? Kasi tulo niya na. Huwag mo ko nagtudlo. Hello? Nay, nagtudlo ni mo. Amen? Amen? Kaya wala mo ko'y gitudlo sa inyo mga higala, paminaw nga against or contrary sa pulong sa Diyos. Tanan nga gitudlo na ako sa inyo, tanan nga giwali na ako sa inyo, paminaw ha, kay makatabang sa inyong kinabuhi o makapaduol sa inyo diya sa Ginoo. Karon kung kay ginabuhat may higala nga dili tama o dili isang ayon sa pulong sa Diyos may higala, nagilahi nga taong nagdasig sa imong mga magbuhat ana. Hello? Usay ba no, akusahan pang simbahan? Usay ba no, pasanginlan pamigilang pastor? Pangutanon din ang pastor. Kasi pastor na niya. Nga no, ako may pangutanon. Gatudlo ba ko ana, nga magbuhat siya ana? Hello? Kung ingnon din, paminaw mo, ingnon dayon nga, kasi pang simbahan. O di, mamansahan na din ang simbahan mga igala. Hello?
Pero wala ko'y gitudlo mga igsoon nga kamo magsupak mo sa pulong sa Dios. Kamo magpakasala mo, kamo manigalilyo mo, kamo maginom mo, kamo mangayabugan believer, kamo magimades mo. Wala ko'y gitudlo, giwali ana sa inyo. Tanan nga gitudlo, giwali na ko sa inyo. Tanan kabubuton sa Ginoo. Pulong sa Dios. So karon kung nakay ginabuhat may gala lahi sa gitudlo giwali sa pastor sa imuha naadyo kay lahi nga magtatambag. Nay lahi. Diya sa gawas. Nay nagapangdasig nimo. Diya sa gawas. Nay nagasulsol nimo. Nay nagapangtambag, naga-counsel sa imo. Buhatan na, naga-push sa imo ba nga magbuhat ka na, magbuhat ka na, magbuhat ka na. Ano man, mo'y gusto nimo buhaton. So nakay supporter diya sa gawas. Mo na kay naka-supporter sa gawas mo, ani kang simbahan, magsimba ka, gahi na mo kasing-kasing, di na madutlan sa pulong sa Dios. Amen. So ito yung pointo na to. Ang pointo na to, seeking the wrong counsel leads to ruin. Abi ninyo nga katong nga tao may galang nagtambag sa imo nakatabang dito sa imuha di wa gito nakatabang sa imo may galang. Gitabangan lang ka may galang matuban imong gusto. Gitabangan lang ka unsa na matuman ang kanang kuan ang gusto sa imong unod, matagbaw ka sa imong unod. Amen. Amay ora mo so di buhat na. Oo man kanan yung pastor ninyo. Buhat na. Dili wala lagi mahitabo lagi sa imo lagi. Muya sa una nga pagbuhat nila sa una ba sa first time nga nagbuhat sila na wala na hitabo. Muya musulti din siya, di ba no? Tama ko no. Kung gisulti si mo no, wala no, di ba? Baka ako lagi na yung pasay mo tuwa na sa yung pastor. Sige lang, padayon na lang. Padayon na lang. Kay unsa nahitabo sa uban? Ha? Nga nadaot ilang kinabuhi, mahitabo po na sa imuha. Kamu mga batano na, mga teenager, mga young people, paminaw mo sa kuha. Kung di mo maminaw sa giwali sa inyong pastor sa inyo ha, maminaw ka ng mga kinsa na mga buang-buang, ng mga magtatambag nimo diha sa gawas, sa eskwelahan, sa imong trabaho ni Mayala, paminaw, ikaw ray mapukan sa imong kaugalingon nimo nga mga binuhatan. Tungod na imo ang kuha nimo, counselor nimo. Amen. Yan, lahi po bining kuan. Kaning kuan ba, kaning carnal Christian ba kay pag na siya gusto buhaton. Yun na mangita na siya kanang lahi po nga Kristiyano may gala nga pareha niya may gala nga carnal pod nga nahulog na sa sala. Muduol siya dito. Unya dito siya magtambag. Kaya naman gusto gyud niya may gala nga mapareha siya ato niya. Na may gusto. Nangita siya og kaning tao mga higala nga kapareha niya. Tanawa ra gud ang ilang kinabuhi. Wani mo nakita na daot ilang kinabuhi. Gusto ka mo sulod nila. Namin mo yung people? Nakay mga young people, mga bugo. Mga buang, ngano man, wala ka sa saktong pangisip. Tanawa lang mga igsoon, tanawa ba ang subaybayi, tanawa ang ilang kinabuhi. Musunod ka sa ila, ngano man muadto ka sa ila, kay ngano man, nakay gusto po nga buhaton, dili ba no, dira sa imong kasing-kasing. Muna niadto ka dito, wa ka niadto sa imong pastor. O kung babae ka, wa ka niadto kay Ma'am Doyle, mga counsel. Kay balo mo, ang among ihatag nga tambag sa inyo, sukwahi sa inyo ang gusto o plano nga buhaton. Kay baluman mo, pag muduol mong pastor, pulong sa Dios man yun akong ihatag sa imo. Kaya ikaw mismo, kay balo na paminaw, kay balo na jud pug ka, unsang gingon sa pulong sa Dios. Pero kay gusto nimo mahigala ba supako ng pulong sa Dios kay na kay gusto nga buhaton. Dito ka muadto sa laing tao. Pareha ni King Saul. Imbes nga mag-inquire siya sa Ginoo, dito siya nag-inquire sa ungodly nga tao, sa tao nga nay unfamiliar spirit. And that led him to ruin. Nadaot siya.
Naminaw ta? Imbis mga tambag sa Ginoo, nangayon na yung dito na yun ato sa spiritista. So ang Diyos nag-condemn sa unsa man, gi-condemn si Saulo tungod mga higala sa iyang gibuhat niya. And by the way, mga higala, paminaw mo ha, insert na lako ni siya. Ang Diyos ginakondenar niya ang tanan nga mga tao nga mag-adto diha sa mga mambarangay, mga espiritista, mga okultismo nga mga tao, mga igsoon. Ayaw magduula na nila. Gusto nimo mahibawon sa imong kapalaran nimo? Di ba mo ato sila dito sa mga hello? Ganun mo salig makana nila. Ngano mo to makana horoscope? Ha? Ngano mo to makana mga manalagna? Pwede nimo ikuan sa kuwat tagnaon kung kinsa gyud ang ako ang maminyuan. Kaya balo baka gipangortahan lang kana? Hello? Tanan nga gihatag nila nga propesiya bahin sa imong kaugmaon dili na mahitabo. Kay dili sila Ginoo. Ang Dios mga higala ang mag-decide unsa ang imuhang kapalaran nimo. Amen. Pag nakakadiha sa Ginoo, safety ka mga igsoon. Gets niyo? Sundan niyo ang Ginoo. Kung nakakay mga paminaw, kung nakakay mga concern, gusto ka mga higala o kani mga tubag, muduol ka sa Ginoo pinaagi sa pagampo. Ayaw pag ka ng ako-ako. Amen? Kaya bilo mo mga tao nga musali ka ng mga fortune teller, wag na. Di nila na makita ang tubag mga igsoon sa ilahang mga ginapangayo nila. Ang mahitabuan ng mga tao nga nagaduola ng mga horoscope, nagapangonsulta ng mga fortune teller, may gala, ang mahitabuan na nila ba no, malayo na hinon sila sa kabubuton sa Ginoo. Ikaw nagapangay kag tambag diha sa mga unbeliever, ikaw nagapangay kag tambag diha may gala sa mga dili godly nga mga tao, dili tarong nga mga Kristohanon paminaw. Ang mahitabo sa imo ba no, malayo ka sa kabubuton sa Ginoo. Ikatulog ang katapusan. Amina pa ba ta? Ikatulo, turning away from God brings judgment. Ang kanang mutalikod ta sa Ginoo ba no, magdala na og kaning paghukom sa ato. Namina ba ta? Asa man na pastor? Tanawon niyo may sa atong text. 1 Chronicles chapter 10 verse 13 and 14. Gingon di sa pulong sa Dios, so Saul died for his transgression which he committed against the Lord, even against the word of the Lord, which he kept not, and also for asking counsel of one that had a familiar spirit to inquire of it, and inquired not of the Lord. Tanawa, therefore he slew him and turn the kingdom unto David the son of Jesse. Nakita niyo may gala, gihukman siya sa Ginoo. Gipatay siya sa Ginoo. Higala paminaw mo. Ang resulta aning magpagigahi ta sa tong ulo nato, madugay may gala patyon ta sa Ginoo. Hello. Pagigahi kag ulo, paminaw may gala, naay paghukom moabot sa imuha gikan sa Ginoo. Muna ka na mga taong wala gahinulso, pamina, mga Kristiyano may galang, napagigahi sa ilang kwan nila, sa ilang ulo nila, gisilutan sila sa Ginoo. Basing wala pa kakaroon, gisilutan, pero time will come, silutan ka sa Ginoo. Basing piangan ka, basing butahan ka sa Ginoo. Diba ka nanitabo ni Samson, kahig ulo, gibutahan, diba gikuag mata? Ug namatay siya, tama? Gahi magulo. Dili ta magpagigay sa tong ulo. Gingon sa Biblia may paminaw mo, pag kita padayon nga magpagaygahi sa tong ulo, okay pa ta dira? Hazel, okay pa dira Hazel? Taas yung nag-sugar na siya ba? Bisag payat ba no? Ha? Si Mama Arlene po ba no? Tama no?
Si Ma'am Arlene po ba? Ano man eh? Si Edward po, dosahay, makita na makapansin ako. No? Si Mumay. Oh. Muna patakdan si Kuya Boy kay Hazel. Tulog si Hazel. Tulog po si Kuya Boy. Dili nato paghahion ang atong ulom. Isa ka verse ako ipabasa sa inyo, may Proverbs chapter number dali lang, Proverbs chapter number 20, I believe that's 28. Ano, dili 28. 29 verse 1, okay? 29 verse 1. Giyon sa pulos ug Ginoo may tanaw din niyo may di sa di sa screen. Okay? Pagbasa mo para di mo katulgon, okay? Proverbs 29 verse number 1, kamo magbasa kuskay yung tingog pagyud. Ay lang mo magbasa kanang hine. Kuskay yung tingog para mawala ang imuhang duka nimo, okay? Proverbs 29 verse 1. Ready? Begin. Nagkatawa ko ni Emerson ba? Kaya sabi niyo, dili naman kamo si Emerson po. Pero, nibilib ko ni Emerson. Kaya kabalo mo, itong, karasa itong first night natin dito, nag-funeral service na ba? Di ba no? Oo. Service na, yan ano. So, na si Emerson. Di ba si Emerson, amen, amen, di ba no? Sige, kumakadong sa amen, my God. Huwag ko tanaw sa amen. Pero sa diyan, pagkanan ako siya, nagpiyong na yung mata, pero amen niya ako. Amen. Natulog na di ay. Pero kasi kaya po amen, amen? Di ba? Pero balik na di may gala, mahuman na kita karon, okay? Paminawan niyo ang pulong sa Dios. Giyon din sa Biblia may gala siya nga sa makadaghan ginabadlong nagapagahi sa iyang liog sa kalit malaglag ug nga walay kaayuhan na. Hige paminaw. Kana mga pagbadlong nga gihatag sa imo may gala, paminaw ha. Paminaw na, warning na. Pag ikaw badlungon ka, paminaw, kinahanglan mamati ka, maminaw ka, unya muhunong ka sa imuhang mga ginabuhat nimo. Ayaw pagahia ang imong liog. Okay? Don't be a stiff-neck Christian. Kaya naman, kung ikaw magsigi og pagahi sa imuhang liog, you will suddenly be destroyed. Ang distraction dili nato mahibaw-an, mukalit lang na mga igsoon. And kung ma-destroy na, maguba na, paminaw mo. Kung maguba na ang imong kinabuhi, wala na nay remedy. Wala nay tambal ba? Mura kag baso ba? Nga nabuyan, nabuak, di na nimo mga igsoon mabalik. Siguro pwede nimo butangan og kanang glue, kanang solid yung nga glue yana, pero di na gyud ma-perfect, di na gyud manindot. Amen. Dili ta gusto na, di ba? Di ba no? Okay na kada abi? Di ba no? Dili ta gustuhan na mga igsoon. So para dili mabuak ug maguba ang atong kinabuhi, kinahanglan careful ta musunod sa mga kasuguan sa Ginoo. Aron dili ta mahisama kay King Saul. Amen. Amen. In conclusion, ang story sa life ni King Saul, warning ni tanan para sa ato. Warning ni tanan para sa ato. Unsa man pastor ang gihatag nga warning sa Ginoo? Mao ni siya, disobedience, wrong counsel, and turning from God will bring destruction. Ang kaning pagkamasinopakon, ang kaning pagkonsulta og mali nga tambag, muadul ka sa mga unbeliever o sa mga dili tarong nga Kristohanon, unya ang pagtalikod sa Ginoo magdala na og kadaot og kalaglagan sa imong kinabuhi. Warning na sa imuha. Amen? Maminaw ta mga higala. Kay dili gusto ang Ginoo nga madaot ang imong kinabuhi. Pareha ni David, he sought the Lord with all his heart. Karon mga higala, ang Dios pod nagtawag siya sa atong tanan nga moobey ta sa iyang pulong, pangitaw nato iyang kabubuton. Imbis nga dito ta mangita og sa mga tao para sa ato ang gusto, no, mangita ta sa Ginoo og ato ang paminawon unsa iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Unya magpabilin ta nga faithful sa iyaha. Amen? Kana magdala og panalangin sa imo.
paminaw mong tanan. Amen? Ito ko atong mga ulo, ipiyong atong mga mata. Unta mga higala, mag-learn ta sa life ni King Saul. Mag-learn ta sa iyahang kinabuhi. Let us pray. Father in heaven, thank you kayo Lord nga imuhang gipakita sa amo ang consequence sa kinabuhi sa gibuhat ni King Saul Ginoo. Lord, nakakaton gid mi gikan sa iyang kinabuhi. Salamat Ginoo nga imuha kining gi-record sa imong pulong aron kami karon sa among panahon makaibaluan ni Ginoo. O aduna kami wisdom bahin ani nga butang. Lord, salamat kayo. Nasabta na mo karon Ginoo nga ang kining disobedience, ang kaning pag-adto sa mga tao nga kaning dito mga counsel sa ilaha sa mga tao nga ungodly, sa mga tao nga carnal, sa mga tao nga mga rebellious, sa mga tao Ginoo nga way kahadlok sa imo, sa mga tao nga dili tarong Ginoo. Lord, magdala kini og kadaot sa mong kinabuhi. Ug bisan pa Ginoo sa kining amuang pagtalikod sa imo. Lord God in heaven, tabangi kami Ginoo. Limitado kayo ang amuang kahibalog kaalam sa among kinabuhi, Lord. Ikaw ang source sa among wisdom ug knowledge. Tagaay kami Ginoo pagpanabot sa imong pulong Ginoo Dios. Give us an understanding, Lord God. Pareha Ginoo sa imong gihatag kay King Solomon. Gitagaan nimo siya kaalam ug gitagaan nimo siya understanding heart. Lord, I pray na tagaay mi ani pud Ginoo aron Lord God masabtan namo Lord unsay mga consequence sa among pagkamasinupakon, kung kami musupak kung kami Lord God mga counsel sa mga ungodly o kung kami mutalikod sa imo. Lord God in heaven, I pray nga ikaw Ginoo mag-guide sa amo Lord God. Be our counselor and our guidance, O God. Father God, tabangi ang mga katawhan nimo diri, naay mga young people diri nga ginatintal sa yawa, ginataki sa kalibutan, ginadani sa mga unbelievers, naapoy mga married diri Lord God, naapoy mga adult diri Lord God, ginatintal sa mong kaaway. Lord God, I pray, tabangi kami Ginoo nga magpabilin kami nga matinumanon sa imo ug matinud-anon. Salamat Lord God for giving us this truth, and thank you Lord God nga imong gipakita sa moa ang consequence Ginoo sa disobedience. Father God in heaven, move the invitation whatever the need this afternoon Lord. Gikan sa imong mga katawhan, tabangi sila Lord nga matagbo ang ilang mga spiritual need. Kani amahan ang ginaampo o ginapasalamatan. Pabilin nato sa pagduko sa atong mga ulo ug sa pagpiyong sa atong mga mata. Karon mga higala banog gitawagan ta sa Ginoo mga higala nga mo-obey sa iyang pulong. Will you obey His word? Will you commit today mga higala diha sa imong kinabuhi nga ikaw musunod sa iyang pulong, nga ikaw mangita ka sa iyang kabubuton, dito ka muduol sa Ginoo una ug mangayo ka sa iyaha og counsel. Basin ikaw mga higala dito ka nagapangayo og mga tambag sa mga unbeliever o sa mga uban nga mga tao mga higala. Kasagaran ilang mga tambag mga higala ba no? Kay base lang gyapon sa ilahang mga tawhanong prinsipyo unsang nasa ilang kasing-kasing. Mali na mga higala, mali na. Kay siya nga nagasunod sa iyang kasing-kasing, buang-buang. Kanang gingon sa Biblia. Diha ka muduol sa Ginoo mangayong tambag sa iya. Ang pulong sa Dios hingpit, walay mali, free from error. Masaligan nimo ang pulong sa Dios. Higala, if you want to be saved, diha ka muadto sa Ginoo ug sa iyang pulong. Kung ikaw tambagan ka sa pastor, unsa ang ihatag nga tambag sa pastor sa imong mga ikag tambag sa pastor, unsa yang ihatag nga tambag sa imo sa pulong sa Dios, mao'y sunda. Ang Ginoo may higala kay balo siya natay mga gusto, natay mga desire, pero kung kanang mga desire o gusto sa atong kinabuhi musupak sa iyang kabubuton ug makadaot sa ato, dili gyud na niya kabubuton ug di gyud na niya may higala itugot. Busa maminaw ta kay giwarningan ta sa Ginoo may higala bahin sa consequence aning disobedience o aning mangonsulta ta sa mga mali nga tao. And let's remain faithful to Him. Manindog tang tanan mga igsoon, manindog ta. Karong hapon mga higala, paghimog desisyon, ayaw lang mga higala nga magsimba lang ka, maminaw lang ka sa iyang pulong, paghimog desisyon. Pag-decide karong hapon, I will be obedient. I will follow God's word.
I will seek His will and I will remain faithful to Him. Dili ko muadto dito sa mga dautan para sa tambag. Dito ko muduol una sa Ginoo. Kung unsa ang iyang leading sa akong kinabuhi, sundon ako. Dito ko muduol sa akong pastor. Mangayo ko og wisdom gikan sa pastor. Kay kibalo ko ang ihatag na tambag sa pastor sa kuha gikan na sa pulong sa Dios. Higala kung dili ta gusto madaot o malaglag mahigala no ingon ana, importante pangitao nato ang Ginoo ang iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Ayaw mga higala pag ako sa imong kinabuhi kay dili ginaimo ang imong kinabuhi mga igsoon. Ayaw pag ako kay kulang tagkaalam, limitado ang atong kaalam mga higala. Kinahanglan nato ang Ginoo para mo-guide sa atoa. Karong hapon mga higala, manindog tang tanan, tindog. Kay kung di ka mo tindog, madayunan jud kag tulog. So karong hapon mga higala, if you want to pray, pwede ka mo anhid sa altar, pwede ka muluhod, pwede ka makigistorya sa Ginoo. Lord, tabangi ko Ginoo. Limitado ko nga pagkatao, kulang akong kusog, kulang akong kaalam, kinahanglan kay nako Lord ang imong tabang, imong guidance. Dili ko gusto Ginoo mapareha ko, may sama ko kay King Saul.